yung ating matagal nang kinilala na tipo ng ube para sa Blacklist International as we go on to our drafting phase para sa first game between Echo and Blacklist. At nakikita natin naman ngayon for Echo, ito pa rin, parang similar pa din sa lumang lineup ng Blacklist yung mga tinatanggal nila. Oo, ang ganda ng pagkakaban nitong Angela Baksha. At ito din yung last week, pinag-usapan namin ni Daddy JP. Oo. Di ba dati may Angeling? Oo. Ngayon, Anjak siya. Medyo tsaka pakinggan, pero yun na nga yung nagiging combo. Kasi kapag nag-heart guard itong Angela sa isang Baksha, almost unkillable siya. So yun yung naging desisyon ng side ng Echo Proud na tanggalin na lang natin. Total, madami naman tayong options. Yeah, and in terms of mobility kasi sobrang taas din, no? At saka kapag may back siya, ang tendency talaga nito ay pupunta sa farm ng kabila. Yeah. Or pupunta sa farm ng kalaban para ma-delay kagad yung jungler. At napakabilis lang sa kanya with the back shield unity na makatawid from one place to another. Pero Joy ang kukunin dito or tatanggalin ng Blacklist International. Ano kaya ang mga first picks? Oo nga. Ay, nakalusot! Open yung Ibon! Matilda. Yan pala yun! Ito yung sinasabi natin kanina, no, na sobrang versatile and flexible ng Matilda as a roamer or as a position 4 player. Essentially, meaning nito, kaya nyong mag-dive in, kaya nyo ding mag-dive out. And because of the patch na ginawa sa isang Matilda, mas nagkaroon ng added layer of, kumbaga, natatakot ka na kasi hindi mo na alam kung ano mangyari. Nakakagulat tignan ang pagkalusot ng isang Valentina. Matilda, pero on the other hand naman, parang puro Sanford Heroes din ang nawala or tinanggal ng Blacklist International, which allows for yung Martis Valentina combo naman na mapasa kamay nila. So ito, alam natin, isa to sa mga Rinto Heroes pero MPLPH trivia muna, Unbreakable Code. Wow. Black holds the longest match-winning streak record in MPL Philippines with 11 consecutive wins in MPL Philippines Season 8. Grabe, no? Yan yung nasa kanta, onsing laro bago matalo. Hindi ko alam yung tono nun. Pero yun. Hindi ko din alam Basta, yung kanta na yun. basta yun. Basta may kanta nun actually. Nakalimutan ko si Leo ata yun nagsulat nun. Pero Siya nagturo sa anyway, kung babalikan natin yung lineup na inilalabas or heroes na ilalabas ngayon. Ang dami mga na-open. Pakito is one of those heroes. At pagkakita. Okay, so ito yung mga most bansi na heroes di ba? Oh, tapos kanina tinignan ko kasi ang nangyari every time na hindi nababan itong si Sanford with this Pakito, instantly pinipick up siya ng side ng Echo. Essentially meaning nito gusto lang ng Pakito na i-distort yung backlines ng side ng Blacklist International, yung position 4 as well as yung gold laner. So maganda talaga to. And yung fact lang na pinili nila yung Kadita, mukhang gusto talaga nila balagbagan at malditahan na in terms of the first turtle. pahirapan pumosisyon at gumalaw para dito sa side ng Blacklist International pero hindi pa naman nila ipinapakita sa atin necessarily kung sino nga ba yung kanilang gold laner especially although nandyan na yung Valentina, tinatago pa nila yung hero ni Owl na parang kung si Owl ang usapan kasi alam mo rin naman na hindi siya halos mauubusan ng mga posibleng Yeah. gamitin na marksman. Actually, nakita natin last season kung gaano rin ka-flexible itong si Aula. Pero dito sa draft index natin, pagdating sa ISO plays, parang mas mataas ang Echo. Ibig sabihin lang nito talagang in terms of ganking up yung mga isang side lanes ng mga kanilang kalaban, talagang full commit ang ginagawa ng Echo. And ito yung nakikita nating identity talaga nila, no? Kung saan sobrang aggressive, sobrang dynamic, and sobrang commit yung ginagawa ng side ng Echo, which means na kapag nagkamali sila, medyo mataas din yung punish capability ng kanilang kalaban. And yun yung kailangang hanapin ng Blacklist International para in a way makapag-equilibrium Oo. doon sa nangyayaring laban. So kumbaga i-capitalize din naman ng Blacklist International on the other hand yung mas mataas nila na team fight ratio dito kung ikukumpara sa Echo para makapitalize na talaga yung marami-raming isolation plays na posibleng gawin o hanapin dito ng Echo. Pero nandito tayo sa ating second banning phase. Barat, tinanggal din ng Blacklist One times International. Inuubusan nila ng hero dito si Si Carl DC. Parang fino-force nila na, hindi, bawal ka mag-tank jungler. Kasi wala na dito yung wala na yung Baksha, wala na yung Lancelot, kinuha nila yung Bartis. Akai na lang ang most sa possible na pwedeng kunin dito. Pero kung maaalala natin nung MDL Season 1, si Owl ay talagang notorious pagdating sa paghawak ng Brody. So I think, isa to sa mga heroes na parang kinukonsidera ngayon kasi bukod sa innate tankiness ng isang Brody, ang taas din ng early game damage niya. Kung babalikan natin din yung sinabi kanina ni
Brigida, no, kung saan sinabi niya na malaki ang hero pool nitong si Owl. Mukhang yun din ang response ng Echo na ubusan talaga ng kanilang damage ng gold laners, and because of that, nagban sila ng Diggy. So mukhang nagsiset up talaga sila for an Akai. Oh, isipin mo, even ang Blacklist International, tinanggalan na nila ng Ixia si Owl. So, parang sabi nila, kaya mo talagang maglabas ng maraming gold laners or marksmen pa, hindi kami matatakot dyan. Pero maging naman si Benny Cutie rito, hindi pa natin nakikita kung ano yung magiging hero niya. So, going back dun sa idea kung ano pa nga yung mga natitirang open na marksman. It's the Brody, it's the Iritel, and, oo nga naman pala, si Bruno. Oo, mahirap din pag-usapan si Bruno eh. Sabi din dun sa kanta, We don't talk about about Bruno. Pero dito sa fourth and fair pick ng Echo, pwede nga naman yung Akai. Pero ang downside Brody. nun, makukuha ng isang Valentina yung yung heavy spin. And Brody or kaka-buff lang ng isang 1-1, even though na hindi naging effective last time na ginamit ni Benny Cutie ito, feeling ko pwede. Yeah. Medyo malambot. Definitely. At sa matchup ni Owl against sa kanya, Oo. tingnan natin. Pero in terms of laning phase, no, maganda din yung mga sinabi mo, 1-1 Brody. Those are possible options. Pwede ding Irithel or Beatrix kung gusto ni Benny Cutie. And for Carl TC, I think Akai na talaga eh. Ooh. Pero Kari, Ito yung Akai na mas pinasakit lang din naman ngayon sa ating patch. So nagugulat na lang ang mga lumalapit at dumidikit sa kanya na maski hindi siya mag-heavy spin ay napakataas na nung damage output bigla. So wag niyong dikitan ng isang Akai kapag ka nakatapat niyo, yun yung ating paalala. Pero para dito sa lineup or sa roamer ng Blacklist International, ito yung ito yung pinakaabangan natin kasi makikita talaga natin sa kung anong roamer nila ang magiging likely identity nila going into this game eh. So, Oo. ano pa bang mga natitira nating roamers for Kimpoy? Ako nakikita ko dito is the Minotaur, Minotaur. na isa sa mga pwedeng maging Escotero! Wow! Nagbabalik! Dahiling galing! Goodness! Estes pick para sa Blacklist International. Parang napanood ko na to eh. Pamilyar yung ganito eh. Okay, draft index tayo. Mas mas solid na to, mas buo na. Ang ganda ng ginawa ng Blacklist International, although I didn't expect it myself kasi napag-usapan natin no, na si Kimpoy as a roamer talagang very setter tank reliant siya, but given the adjustments, mukhang ang desisyon ng Blacklist International ay let's stay true to our identity and ensure na mananalo tayo in terms of team fight. Kaya kung papansinin natin ang audience predictions, Ooh. almost the same. Dikitan lang talaga, 55% para sa Echo and 45% para sa Blacklist International. Hindi rin makapag-decide ang ating mga audience dito eh. Alin ba yung mas bigat na pasabog, di ba? Hindi mo masasabi kung ano nga ba yan. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa ating kauna-unahang laban, don't forget to watch out for the Smart Power prediction because at some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPL Season 12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Andito na tayo. Masasaksiyan na natin ang debut game ng panibagong lineup ng Blacklist International kontra sa undefeated so far na Echo Express. Ngayon na tinitignan natin ang parehong lineups. Ano nga bang aasahan natin papasok ng early game? Definitely, Echo ang magsisimula ng momentum dito given that they have a Mathilda as well as a Kadita. Yes, na-nerf yung damage output ng isang Kadita come the early stages of the match. Pero hindi lang kasi dapat nilang hayaan kaya gaya ng ginagawa nila na magsama-sama yung side ng Blacklist International kasi dun sila malakas. Oo, parang gusto talagang gawin ng Blacklist International ngayon na magdikit-dikit at magsama-sama, making or maximizing yung Estes na hawak-hawak nila to its fullest potential. Hindi ko alam kung ano ang posibleng dalhin ng isang Estes na naka-Flask of the Oasis. Hindi ko pa siya nasasaksihan. Grabe, rinig na rinig natin yung 5 Echo. Parang ang daming 5 Echo Hindi fan lang eh. 5. Sobrang balanse yan. May 5 Echo fan ng Echo. May 5 bagong players naman na nailabas dito ang Echo. 5-5, pero let's see kung ano magaganap. Salford and Dominic dito, may konting hampasan. Pero hindi eh. Medyo matagal-tagal pa nating makikitang magkapatayan dyan eh. May iwasan ni Sanford sa kanyang mga dash-dash at suntok-suntok na ginagawa yung mga masong na binabato dito ni Dominic. Pero ang Echo rin naman, meron yata silang maagang ipinaplano dito sa bandang XP lane. Uy, tingnan natin ha. Blacklist International doon sa may top lane.
very ano to sabihin natin na medyo bago kasi Oo. sa top lane sila umiikot eh. Mukhang gusto ng side ng Blacklist International na makalamang itong si Dominic towards the XP lane. Kasi alam naman natin, no, na usually XP laners yung pinakamalakas with the first turtle kasi sila yung may unang power spike. Because of that, yun yung gustong gawing strategy ng side ng Blacklist International habang nagpe-prepare na sila dito sa unang turtle of the match. Nakaleash towards ng side ng Blacklist International. Etong kauna-unahan ng turtle. Pero tingnan mo naman, may nagsimula. Heavy spin hinuha dito ng Yue. Now Dominic, mabubuhay pa rin natin ng penalty zone. Tapos Scotty sa iipitin. Sabayan na tayo ng heavy spin. Pero si Sanji makakakuha ng unang kill. And first blood, double kill para kay Sanji. Atrasan muna ang Blacklist. Now Turtle ang pupuntirahin ng mga Orca. Dalawang miyembro mula sa Blacklist agad ang naging sagot doon ng Echo. Kung papansinin kasi natin, dumaan dito si Dominic sa ating long bush and yun yung naging way ng side ng Echo na bigyan siya doon and i-punish talaga siya doon because of that overextension. Mag-isa lang siya dito and ito yung sinasabi natin na because of this Mathilda, nagkakaroon ng opportunity yung Echo na mag-dash in dash out lang kasi malakas yung guiding wind plus circling eagle combo. Isipin mo yun, yung circling eagle na gamit niya para lumusot ng pader at makatakas pabalik doon sa mid lane. Ganun na lang yung flexibility na meron siya ngayon. Pero let's look at the emblem builds. Ano nga bang kinakailangan nating mataan? Parehas na naka-wilderness blessing at naka-agility yung parehas na roamer as well as yung position 4 player ng Blacklist International habang sa side ng Echo, si Daddy JP ang nakahawak ng ganun. So Yeah. essentially, ibig sabihin, mabilis sila sa river as well as the jungle side and mas mabilis yung rotation ng parehas sa ating koponan. Yeah, speaking of bilis, 4-man quantum charge Aha. para dito sa Echo. Talagang Echo Express ina-activate na kagad ng mga Orcas dito. Meanwhile, sa may top lane, Dominic at Sanford. Okay, so may konting suntukan lamang na magaganap habang si JP. Okay, so sabi, kalma muna, men, Oo. kalma. Parang we're yet to see yung talagang pag-maximize din nung nakikita nating pabilisan dito, marathon na mga emblems combination dito na ginagawa ng pareho nating teams. Kasi so far, parang napakaraming nagiging abangan sa mga rotations ng isa't isa. Unlike or unless mangyari ang ganito, si na Dominic. madedepensahan pala ni Dominic yung kanyang torre kahit dalawa na yung dumalaw sa kanya. Delik siya dito. Ang ganda ng ginagawa ni Sanji actually, no? Yeah. Na-point out ko to kanina eh. Talagang pinupuruhan nila si Dominic doon sa may top lane. And I think iba to sa mga bagong nakikita natin ngayon sa Echo. San duo doing their work and dito talaga yung gustong gawin ng side ng Echo rather na magkaroon ng advantage si Sanford in terms of the laning para mas mabilis siyang makasama in the team fight. Kasi nga naman kung 4v5 ang laban, kahit madami pang heal yung side ng Blacklist International, kayang-kaya nilang palagan in terms of damage output. Meron na agad 2K gold lead na na-establish ang side ng Echo kontra sa Blacklist International. At nakikita na natin yung pagiging aggressive o panggugulo na ginagawa nila on Rindu. Uy, pinagsasapak dito. Retribution na gamit na secure naman yung orange buff. And dahil doon, walang retry na gagamitin para sa second turtle. Di pa tinutuloy! Ng ating game at hindi tumigil si Sanford doon sa may top lane at napatay niya yung jungler. Second death para kay Rindo. Ito yung sinasabi ko kung bakit crucial na dinadalawan agad ni Sanji doon si Sanford para nakaka-rotate agad itong si Sanford. Kasi kaya din naman talaga niyang i-burst down yung mga damage dealers ng side ng Blacklist International. Because of that, nakakuha sila ng isang turtle, second turtle of the match, plus may bonus pang isa. Yue! Pero hindi, makakatakas. Namiss ko yung sigaw na Yue. Namiss ko. Oh, kinailangan ni Sample. Pero nakikita natin ngayon eto ba yung dahilan kaya napaka-focused kay Sanford tong bans ng Blacklist International kanina? Kasi parang gusto talaga nila makapag-farm etong si Rindo. Pero yun yung completely na-shutdown Yeah. ngayon ng Echo Express. Kasi alam naman natin, no, isang Martis ay very early game and snowball reliant. Meaning lang nito, kailangan lang niyang makapag-dish out ng enough damage Grabe. output in the early game para makapag-snowball. Yun nga, para lumakas yung damage output niya. But the sustainability coming from Kim Poi, talagang sustainable. Tino mo, may cut na nga sila nagagawin dito. Heavy spin na gamit na. Kasabay ng Purify. Na-pop na rin dito kay Owl. So, walang Purify si Kim Poi at si Owl para doon sa mga next na objectives na pwede namin kunin. Kasi third turtle ay mabubuhay na. Si Sanford na naman. Bantay sarado ang bawat miyembro at bawat ikot na gustong gawin ngayon ng Blacklist International. JP, parang halos hindi na natin siya nakikitang humiwalay Grabe, dito sa no? players ng Blacklist. Parang lagi silang at laging nagtatagpo ni Kim Poi. An early corrosion scythe build for Benny Cutie, meaning nito kaya na talaga niyang makipagbalagbagan. Tapos, ito namang si Owl, meron na siyang Has Claws. However, yung inherent damage ng isang Bruna and critical strike, medyo nagpo-proc pa talaga siya kapag nakabuild na ng Berserker's Fury. So, yun yung inaantay. And because of the space given by Daddy JP,
early push bot talaga ang ginawa ng Echo. Buti nga nasabi mo, buti nabanggit mo yung criticals, no? At na-amplify pa yun with the fatal na emblem Yeah. na meron siya. And now, Cortese, nakuha niya ba? Yes, nakuha niya! Nakuha niya yung purple buff. Nagamit yung level retry, pero walang retry pagdating doon sa next na turtle. So, pwede mo na sila mag-buy time. Pwede nga yata dahil mukhang Sige dito po. naman sa likod. Aray ko po! Grabe si Sanford! Grabe yung mga sapak ni Sanford dito. Nagamit na rin niya yung spread. So ngayon, ang kupunan ng Echo, talagang nagsasama-sama. Kung alam nila magsasama-sama ang Blacklist. So sabi nila, sige, magsama-sama din tayo. Okay, gusto ko yun. Kasi para kay Sanford, mas marami tayong mga magagamitan ng kamao. Oh, Mas marami, mas masaya, Mas no? marami, mas masaya. An early flask of the Oasis build coming from Daddy JP. Essentially, meaning lang nito, mas lumalaki yung shield and sustainability ng side ng Echo. And dahil nga naman nakapag-snowball na sila with a 4K gold lead up until the 8-minute mark, sobrang crucial nito. Kasi wala pang kayang pumatay kay Daddy JP at this point in time, meaning, tinitake niya yung time niya to be able to build up enough items. Nako, parang ang meron pa lang ditong dominance eyes ay si Dominic na halos hindi naman natin nakikita pang nakakasama kasi nabibisi rin talaga siya na mag-clear para hindi masagad ng Echo yung mga tore ng Blacklist International. Pero meron yata naman silang binabalak na gawing sagot dito sa bandang bottom lane. Depensa muna para sa Echo. Yung top lane. Naku, napapabayaan nila. 2 laban sa 4. Dito sa may bottom lane. Pero nakalimutan nila Lagi na itong ginagawa ni Benny, ni Daddy Benny, Daddy Affinity. Mula kay Daddy Benny at kay Daddy JP. So ngayon, 8 minutes and 23 seconds ng ating game. Ang dami pa natin aabangan. 3-0 pa lang ang score, ha? Sobrang bilis talaga ng ginagawa ng Echo. Tinatauhan nila lahat ng mga jungle camps ng side ng Blacklist International. Kaya nahihirapan si Rinto. And because of that, nakikita natin 2-level gap. Tapos nauubusan pa siya ng mga buff. Hindi na siya hinahayaan na makakuha ng mga buffs. At yung pwesto rito ni Daddy JP, tignan mo naman. Grabe. Nandun talaga siya Kung saan normally iisipin mo alanganin, parang kampante naman kasi sila with the guiding wind. Na Yeah. kayang-kaya nila palaging makahanap ng way out. And even Sanji na magagali sa likod. Ayan na, nahuli si Kimpoy at babagsak na sa mga kamay ni Sanji. Ngayon si Dominic versus 4 members from Echo. Iikot namin na si Eagle. May ikot din na isasagutin si Cortese. Pero mapapagamit ng flicker si Dominic. Penalty Wala zone. na silang minions dito. Hindi, meron pa palang catapult pero mapapatay pa rin. Itong si Dominic. At ang buong kupunan ng Echo ay atras muna dahil ilang segundo na lang ay mabubuhay na rin yung Lord. Nangyari ang lahat ng yun sa ilalim ng tore ng Blacklist. Grabe. Sobrang crucial ng Petrify play coming from Sanji as well as the follow-up from Sanford. And ito yung sinasabi natin, si Daddy JP, nakakainis ka laban kasi Matilda tapos pasok lang siya ng pasok kasi alam niya mabubuhay siya. Ibang klase. Parang sinasabi dito ng Echo, Boss Rindo, pasensya na. Next game ka na maglaro. Hindi ka muna namin paglalaroin. 5-0 para sa Echo. At yung Lord, uncontested na makukuha ng kanilang kupunan. 7K gold lead. Wow, grabe yung ginagawa ng Echo Express. Ito yung tipong ginulat pero hindi nagulat. At nagagawa pa rin nila talagang sagutin kahit na marami tayo na binigla ng Blacklist International sa panibagong lineup na ginawa o ginamit nila kontra dito sa Echo. Pero mukhang ang win streak nila ay gusto muna nilang panghawakan sa ngayon. Kasi nga naman, sabi nga ng Echo kanina, di ba, ang keys to victory nila, expect the unexpected. So mukhang despite the change in the lineup of the side of Blacklist International, Echo came prepared. And that's specifically what they're showing right now, no? With a 9K gold lead at 10 minutes part of the game. Sobrang laki na ng snowball potential ng side ng mga Orca. Alam mo, akala ko nga si Kuya Kai lang ang nanggugulat ng mundo Yung pala ang Echo din Kasi ginulat sila ng Blacklist. So, sige, maggulatan tayo dito, di ba? Gulatan pero hindi nakikitaan ng sobrang pagkasorpresahan. Dahil ngayon, ang Blacklist International ang napipilitang dumepensa. Oh my Tapos God. merong heavy speed pa! Oy, heavy spin. May sagutan dito ang magkabilang kupunan. Ngayon yung Lord ay nasa bandang itaas. Papasok si JP dito pero lalayo din. Sanford, hindi magiging successful yung pag-takedown nila doon sa may top turret. Pero successful ang depensa ng mga agents. Itutuloy nga ba ng Echo dito? 9.4K gold lead. Uunti-unti na nila patumbahin yung Torre dito sa may bandang itaas. Pero hindi, magtatagumpay pa rin ang mga agents na madepensa nito.
isang hit na lang yung kinakailangan para doon sa top lane base turret ng Blacklist International. Todo depensa pa rin naman at inilalatag nila ang lahat ng posible nilang ilatag. Pero nakikita mo na rin ngayon sa side ng Echo kung paano nila ina-acknowledge yung kalamangan at ginagamit yung full potential nila para at least makasecure ng objective kontra sa Blacklist International. Oo, sobrang ganda ng naging depensa doon ng Blacklist International. But because of the 9K gold lead na meron ng Echo now, alam nila na afford pa nila na medyo iprolong yung laban tapos hindi mag-overextend. And kung papansinin natin yung item build ng dalawa sa mga bruisers natin, which are the Pakito and si Carl TZ with his Akai, naka-blade armor na sila, which essentially ninenegate yung critical strike na binabanggit natin kanina, Kuya Brito. Yeah, ito nga ata yung ibon na pinapakita ng Echo kanina nung nasa interview pa lang ni Hans. Sinasabi nila dito, baka ma-open yung ibon. So, nailabas niya dito. Daddy JP, masyadong mainipin Sabi niya, hindi na natin natin yung mga minions na normalin ko na tuntori sa itaas. At ngayon, ang laki na ng kalamangan. Pero ang nakakatuwa dito, Yue pa rin ang may pinakamataas sa damage dealt. Kasi nga naman, ang lakas ng poke capability na meron ng isang Valentina, yung first skill niya, no? And kapag nakakagaya siya ng mga ultimates such as the Terizla, na kahit papano na-negate yung nangyayari sa side ng Echo, nagiging crucial yun for their side. And because of that, siya talaga yung highest damage dealt. Damage dealt, pero eto rin si Sanford, highest damage received. Kasi literal nababad na lang siya sa side ng Blacklist International. At yung na-generate naman yung shields, parang nane-neglect mo na lang kung ano man yung kanyang mare-receive mula sa side ng Blacklist at nabubuhay at bumabalik lang talaga lahat. At mukhang etong kauna-unahang Lord natin para dito sa labang ito, hindi na muna lalapitan ng Blacklist pansamantala. Ang kanilang focus, talagang makapagdepensa muna dahil kapag ka na-risk nila na may nawala, delikado talaga. Actually, good decision naman para sa Blacklist International. Hindi na ilaban yung Luminous na Lord. No? Under the turret, pwede nating iisa kaya kasi Dominic, nandiyan naman yung kanyang penalty zone. Mataas din yung clear wave nila in a way dahil nga sa tulong ni Yue. Diba? So, I think kailangan lang nilang kumapit dito at antayin ang right opportunity. Pero ito na nga ata yun. Oops, hindi. Huwag muna. Ultimate na si, Oops. Sanji. Okay. Kalma. Tingnan muna. Inhale. Nadidepensahan pa naman. Inhale. May dalawa pang base turrets ngayon ang Blacklist International pero may Lord na nagmamarcha doon sa bandang itaas. Kinakailangan mo na lang i-focus lahat ng kanilang mga resources. Pero ang Echo hindi yata muna mag-i-initiate. Wala na rin yung rough waves ni Sanji. Onting intayan muna. Kahit paano ang ganda ng ginawa ng side ng Blacklist International doon, hinayaan nilang rumampa yung Lord onto the top side. Tapos pinush lang nila yung minions doon sa mid lane. And because of that, what a successful defense for their end. And still, Echo is still unable to finish the match despite 14 minutes being in the match. Ganda ng depensa na pinakita dito ng Blacklist International. Hindi sila sumuko. And by the way, si Owl medyo masakit na. So kailangan maghigat ng Echo dito. Even though na may 12K gold din sila, walang sasantuhin ang mga bola na pwedeng sipain dito ni Owl. Ang pinag-uusapan din natin ngayon ay isang Terizla sa kamay ni Dominic at marami na tayong mga nakitang sitwasyon na ang isang penalty zone ay nakapagbabaligtad ng mga laban kapag ka nagamit ng maigi at kapag ka natamaan mo yung tamang target. Hindi naman naka-purify si Benny Cutie para dito sa ating laban. It's the heavy spin na kinakailangan talaga nilang mataan kapag ka mag-a-attempt sila na mag-initiate kontra dito sa Echo. Pero speaking of Echo, pabuo na kasi yung items o buo na halos yung items nila. Kung papansinin natin yung item build ng side ng Echo, tatlo sa kanila yung may anti-heal. If I remember correctly, si Daddy JP naka-Necklace of Durance, si Sanford naka-Dominance Eyes, tapos itong si Benny Cutie naka-Si Halberd. Essentially, meaning lang nito, kahit hinihil sila ni Kimpoy, nanenegate yung healing effect ng isang Blessing of the Moon Goddess, ng isang Estes because of that. And despite having a Flask of the Oasis, in a way, bumababa din yung healing mo. Grabe yung ginagawa dito ng dalawa. 100 TPs per minute para dito kay Sanford at kay Sanji, the Sansan duo. Ladies and gentlemen, iba yung confidence na dala-dala nila dito sa laban na ito. Hinihintay na lang nila yung susunod nating magiging Lord. Napi-freeze na lang Yung third Lord na to ng ating laro na 30 seconds na lang na parang kinakailangan mapagdesisyonan na ngayon na Blacklist International kung ano nga ba yung kanilang mga gagawin. Pero in this kind of situation, ano nga ba yung best na kanilang pwedeng gawin? Kailangan gawin ng Blacklist International na i-shove yung weak lane nila. Ito yung pinapansin natin, yung bot side, kung saan wala yung Lord, kailangan i-shove yun ng Blacklist International. In a way, because this is the third Lord of the match, kailangan na nila itong i-contest. Otherwise, medyo mahihirapan sila mag-defend. And dahil nga sa 13K gold lead ng side ng Echo, medyo mahirap pa rin yun gawin. So kung ang gagawin
sinasabi nila na ibibigay nila yung Lord na ito, kailangan meron silang additional trade. Yeah, and napakahirap nito para sa kanilang kupunan. Actually, kung titingnan mo, yung, tama ka dun sa sinasabi mo yung Martis kasi, snowball Yeah, to na early Kapag hindi mo nakuha yung early game na snowball mo, medyo mahirap nang makabawi. And dahil nga sa ginagawa ng Echo, I'm not sure kung naka-physical pa ba siya dito or naka-defensive. Ay, hindi, naka-defensive na rin siya. So, mababawasan pa yung physical damage na dapat mabibigay ng Echo, ng Blacklist dito. Pag-sustain muna sa mga posibleng dumating, lalo pat ito ay isang level 3 Lord na. So, hindi na biro yung kunat na dala-dala nito para mamaya. 15K gold. At Grabe, no? bukod dun sa gold teeth, parang kinakailangan, meron talagang magsusustain muna para sa Blacklist International nung kung anumang mga ibabato maya-maya ng Echo na mukhang ibabato na lahat dahil nagbabarcha na sila. Grabe, gutom na ang mga orca dito. Gusto nang sumisid, pailalim. Pero ngayon, ang kupunan ng Blacklist International, kailangan lamang dumepensa. Medyo mababa ang wave ng mga minions dito sa may bandang gitna. So, dediretso sila doon sa itaas. Ang Echo rito. Pero masakit na rin yung mga sipa. Andun si Kung Eagle. Ngayon, tinamaan din si Owl. Mapapalayo muna siya habang heavy spin na gamit na. Andun yung penalty zone. Ngayon si Dominic mapapaflicker din. Andun din yung heavy spin. At si Sanji makakakuha ng kill ngayon. Ang kupunan ng Blacklist kumakapit lang din. Healing from Kimpoy. Circling Eagle mula kay JP. At yung Lord ay buhay pa rin. Pwede mag-base lock dito ang mga Orcas. Pero hindi muna nila gagawin niya kasi medyo bitin. Gusto nila kususin. Dito ang mga ahente. At ang game number 1 ay mapupunta sa Echo. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Umabot man yung healing of the moon goddess nung dulo, it was a second too late para depensahan yung torre nila. Grabe. Ibang klase yung laban na nakita natin. If I'm not mistaken, walang nabasag na torre para sa Echo. Sabihin natin close to perfect game para sa kanila. Lahat ng objectives nakuha nila, Lord and Turtle alike, lahat ng turrets nakuha nila, in a way, na suffocate yung side ng Blacklist International kasi even the purple and the orange buffs, pinipilit ng Echo makuha. Hindi ko alam kung anong minute nag-start na parang dinenay na nila totally si Rindo rito na makakuha nung kanyang mga jungle. Pero regardless kung anumang minuto yon, the fact na nasimulan nila ng sobrang ganda yung pag-deny sa farming pattern pa lang mismo na gusto niyang gawin as the Martis, na eventually nag-opt na rin mag-defense, talagang naging napakalaki yung impact para dito sa laban at sa composition ng Blacklist International. Pero tingnan muna tayong lahat. Paalala muna para sa ating mga manonood at mga MLBB players na available na ang Fredrid and the Lilia Neo Beast Skins series. Yung napaka-cute ito. Yan. Event exclusive items yan na maaari nyong makuha hanggang October 4. May 30% off pa sa first 10 times draw at sure na may makukuha kang elite skin o mas maganda pang skin. Pero syempre, 50% off din araw-araw sa mauna mong times 1 draw. Bukod sa mga yan, marami pang mga exclusive skins na nakataya sa prize pool. Kaya wag na wag nyo nang palampasin. Kasi ako meron na rin ako. Meron ka? Wow! Fred rin. Ako, recall lang meron ako. Wala pa ako nung iba Yung Lilia maganda siya. Kapag may gumamit na rin naman nun, ang cute talaga ng mga gloom. So wag nyo nang palagpasin yan. Marami pang mga discounts kapag ginamit nyo yung 10 times draw especially. At bibihira lang yung ganitong mga collabs na sobrang yung skill effects talaga sobrang nagsa-stand out. Pero yung mga nag-stand out din sa ating laban, napakarami talaga. Yung patuloy-tuloy ginawa ng Echo Express, hindi sila promeno basta-basta. So, balikan natin at alamin kung paano nga ba yun na ipanalo ng Echo with our analyst na si Antyanara. Echo still keeping in ties with their identity, but this time with a hybrid of that Mathilda. What a very wonderful performance coming from the side of Echo, because they knew that they needed to take control of the early to mid game to ensure na magiging sa kanila din come mid to late game, and yun exactly what they did. And because of that, ang ating MVP ay none other than Sanji with this Kadita. Kung papansinin natin, yung kanyang emblem build, wala namang pinagkaiba. Standard to na isang Kadita, and kahit sinasabi natin na nerf in a way yung early damage as well as mid damage ng isang Kadita, hindi yun pinansin masyado ni Sanji kasi alam niya yung threat lang ng isang Petrify ay enough na para medyo ma-awkwardan yung side ng Blacklist International in terms of not just their spells but also their
their itemization. Kung papansinin natin, nag-rush siya agad ng Genius Wand, and because of that, nagkakaroon siya ng ability to burst down the damage dealers of the side of Blacklist International. And binansin natin kanina, no, na yung kanyang rotation ay very driven towards the XP lane. Medyo unorthodox kasi nakikita natin usually na yung mid lane at yung mga roamers natin dire-diretso agad dumadalaw sa gold lane, but because of this rotation done by Sanji, nagkaroon yun ng impact specifically for Sanford because nagkaroon sila ng ability na guluhin sa kanyang jungle camps itong si Rindo. All throughout the match, Sanji was just impeccable. Nagkakaroon siya ng mga times kung saan 5 yung napepetrify niya and 5 yung napapatulbog niya with the breath of the ocean. And that's very crucial because napaproc na agad yung purify spell ng side ng Blacklist International, and nagkakaroon na agad sila ng ability to zero in and run down because meron pa silang heavy spin coming from the Akai. And kung papansinin natin, no, all throughout the match, while nagkaroon ng ability yung Blacklist International to defend for the majority of times, no, nitong dulo na kung saan sobrang snowball na talaga, 18k gold lead for the side of Echo, hindi na yun naging enough for the side of Blacklist International to defend against Echo. And what a crucial pick-off against Owl kasi nagkaroon sila ng ability to be able to defend the base kahit hindi, to end the base, and wala na yung damage dealer ng side ng Blacklist International. Ang ganda ng performance na to coming from the Orcas kasi nakita natin how the rotation from the mid and roam pattern, nakita natin how visible it was. And kung babanggitin natin again, yung third keys to victory natin, we need to watch out for the mid laners rotation. Walang nangyaring kakaiba. Ito yung sinasabi ko na after mag-clear nitong si Sanji here in the mid lane, dumidiretso siya towards that XP lane. Sobrang rare na nakita natin siyang magpumwesto doon sa ating bot lane kung saan nandun yung gold lane, aside na lang sa kung meron silang kukuning turtle objective. And because of that, makikita natin how effective it was for the side of Echo. In terms of emblems, 4-man Quantum Charge, and nakita natin how effective it was kasi napapabilis nito yung movement speed nila, as well as nagkakaroon sila ng innate healing capability. Tapos, makikita din natin si Daddy JP with this Matilda na nagkaroon ng Wilderness Blessing as well as agility. Imagine lang na yung movement speed na binibigay niya ay sobrang crucial for the rest of his team. And kung papansinin natin yung orange as well as the purple buffs na nakuha ng side ng Echo, talagang naagawan nila ng paulit-ulit si Rindo because of the crucial rotation coming from Sanji with this Kadita. All throughout the match, sobrang denominate ng side ng Echo yung matchup natin kasi kinuha nila lahat ng turtles, kinuha nila lahat ng lords, and in the end, translate nila ito into the turrets, which is why walang nakuhang turrets yung side ng Blacklist International. Wala din silang nakuhang turtle objectives as well as wala din silang nakuhang lord. And kung papansinin din natin, no, yung snowball capability ng isang Martis na talaga na nga namang winning capability ng isang Martis, na-shut down and na-turn down ng side ng Echo. And yung ability nila na makabounce back from that, hindi na masyadong pinansin ng side ng Echo kasi alam nila na kapag kinapitalize nila yung lead na meron sila, that's enough to be able to close down the game. Kung papansinin natin yung hero damage ng side ng Echo, essentially 167k dahil nga naman merong healing capability yung side ng Blacklist International with that Estes. Pero yung damage taken nila ay 300k pa din. Meaning lang nito, kahit merong healing capability yung side ng Blacklist International, mas malakas pa din yung capability ng Echo to sustain the damage with that Akai as well as with that Pakito. In the end, nakita natin how effective the rotation was for Sanji and how it paved the way for the rest of his team to take game number 1 and to dominate it in such a way. Sobrang laking highlight nung Sans